Ito yung ano, bagong nagawa nila ng isang araw. Siguro ilang metro to? Mga 12 meters, no? 12 meters. Bagong tambak, update. So mataas. Kailangan na madaming lupa. So in-update ko lang. Ito, dalawa kami ni Kadong. Hello guys, ka naman. Hello guys. Welcome to my vlog. Ito yon update. So mahaba-habang ano pa to, 2 linggo pa siguro. Ito yung ilang araw niyong ginawa to, Kadong? Magmula doon pat, tapos dito ngayon bago. So yun, bukas ulit nag-update lang tayo kay bossing. So eto, yun bagong tambak or panambak, gumawa ng tilapil, bayanihan. Ilan lahat? Kadong 11, no? Yung tao na gumawa 13? Pang 13 ka? Pang ano? So tara, uwi na tayo. Hapon na pa. Anong oras na, Kadong? Alas 5. Nag-start sila alas 7, no? Alas 7:30. Mas maaga, tapos mas maaga yun ano nila, uwian nila para hindi mainit. Yeah. So ganun ang ginagawa ng mga andun dito, mga arawan, karpintero, mga 7:30 maaga. Tapos umuwi sila ng maaga din kasi ang transportation sa atin mahirap, tricycle. So kung hapon ka na uuwi, wala kang masasakyan. Halimbawa malayo yung uwian mo, medyo mahirap mag-commute. Kaya karamihan dito may mga motor. Pero syempre yung mga ibang nag-aarawan, walang pambili ng motor, nakikisakay. Pero ang dami kasi sila, 14 to 15. So wala masakyan yung iba, magko-commute. Ganun kahirap ang buhay po dito sa probinsya. Maghapon sila nakababad, mag-uwi ng lupa. So yan, may pakonsero sila, allowance 500 per day. So yun, sabi ng kapatid ko, tatanggalin din daw lahat yan, tapos panambak dito sa Pilapil. Ito bagong tambak din to. Dito yung pinakamababang part, pero napansin ko lumundo na naman. Ibig sabihin nag-compress pababa. So galing tayo nagpain ng talakob sa kabila, ipapandaw natin mamaya at saka bukas. So papandawin natin mamayang gabi. Magdadala tayo ng headlamp. I-try na rin natin ano, mag spear fishing sa gabi, mga tilapia mahuli, ganun. So pumunta kami dito sa kabila kasi may pinapagawa nga yung pagtatambak. Tinignan yun na trabaho nila. Ang dami po nila 12 hanggang 15 ang pumapasok araw-araw. So pang 8 weeks na po nila, or 9 weeks, para mapalibutan to ng tambak. Kung sakaling malaking tubig, kapag umulan or bumagyo, hindi aapaw.
Masaya pag madami. So halimbawa nagsahod tayo sa YouTube, pag dumami po yung subscriber natin, madaming matutulungan natin kasi ibibigay din natin sa kanila. Pero kailangan nilang paghirapan kasi tayo nga kailangan natin magpuyat, kailangan kahit madaming sugat na yung paa. So hindi katulad ng iba na namimili ng subscriber, kung magbigay ng pera kahit walang ginagawa, may vlog lang na namimigay. So para matuto. Routing cage natin, nandun si Odette. Saka si, anong pangalan nito Kadong? Pusa? Odette. Si Odette, yun nandoon, yun kumain ng daga. Ito si Kamuning, pero lalaki din to, di ba? Yun isa, babae yun. Yun maliit na pusa. Lalaki ah. Lalaki. Lalaki man ka daw. Tatlong lalaki. Si Mangbong. Kasi nakto, Cook natin. talungo pang pato. Api, may kanarabi Mangbong? Una daw. Kung hindi maginuman doon. Apay, ajay, dayong ko api. Diktik ano, umihangan ka daw. Ganyan pala ajay. Ito yung kulaban ulit. Yung pauwi na tayo. Ito yung kulaban natin, may isang bunga. So, try natin, kulaban hunting ang gagawin natin. Baka bukas meron daw. Nagpatanong ako, may nakita silang maliliit. Tingnan yung bubo trap, oh. Hindi masyadong ginagawin ang bubo trap sa ano, kasi mahirap maglagay. Pintalaki bang ano, madali lang kasi kahit tali lang, ibabato mo na doon. Eh yan, kailangan mo pang ipesto, dadaganan mo siya ng bigat kasi aapaw yun kapag mataas ang tubig dahil mga kawain lang ang ano niya, ang pa braces niya. So ito yung kalantayan natin papuntang highway. Tapos ito po yung ano natin, Fortuner natin, oh. Ito ano lang to, mga 3 years pa lang tong Fortuner natin. Kulong-kulong ang tawag pala. So yeah, si Kadong, si Mangbong at your service. Niya itong ikat-kat. Gidiki baba. So hello, good afternoon po. Ngayon, i-discuss ko po ngayon yung kinita natin sa baboyan, sa konting kinita natin sa baboyan kung saan natin i-invest. So kulang na kulang po yung kinita natin kasi nga nagpapabakod tayo, pinapalitada yung hollow block, tapos pinapatungan ng 3 patong pa. Bali 4 na patong yung hollow block na bakod ng baboyan natin, pero napalibutan na natin yung baboyan natin. So ito yung napagbentahan natin na ang sabi ko paano kumita ng 50 to 70,000 per month sa 36 na inahin. Kasi kung manganganak po yung inahin at least 3 sa isang buwan, 15 na baboy yun, worth 52,500. Yung pinaka minimum po yung kino-compute natin. So tanggal na po yun, ano, may konting didikit yung pambili ng darak na 750 per day, saka yun nagpapakain. Ngayon magagawa tayo ng paraan yung mga pagkain na mura lang kahit every other day para makamura po tayo sa pagpapakain. Saka kasi sa ngayon darak po yun pag pinapakain natin sa mga baboyan. So anong gagawin natin sa napagbentahan? Ngayon, nagpapatambak tayo. Mapapansin nyo mga iba kong vlog, nagpapatambak po tayo ng fish pond. Bakit fish pond? Mahirap po kasi ang fish pond dahil palaging bantay sa lakay, hindi tayo kumita, palaging umapaw kapag malakas na ulan, bagyo. Pero bakit natin patatambakan? So, ang intention natin, makatulong po sa mga nagtatambak kasi ang allowance nila 500 per day, ang trabahador natin nasa 10 hanggang 14 per day ang pumapasok. So bakit tayo nag-invest doon? Wala naman kita sa palaisdaan.
So nag-i-invest po tayo doon para makatulong kasi nagpapaaral sila, mga anak nila sa college. Kumbaga pasukan ngayon, kaumpisa lang ng pasukan sa mga colleges, lalo na sa Cagayan. So marami pong nangailangan ng pera kahit mahirap yung pagtatambak. So doon natin i-invest. Ngayon ito try natin mag-alaga ng sugpo at sabangos. Nasubukan na namin, nag-alaga kami ng 17,000 na lapu-lapu na fry, 30 isa. Fry po yun ha, wala po, walang dumikit. Nabantay sa lakay kami, tapos nabagyo, umapaw yung fish pan. Ngayon, bumili ako ng net worth 120 to 140,000. Wala pa rin, bantay sa lakay, mismong sa net, nagbutas, inilagay yung bukatot, nagbebenta sa dugo, yung mga tagabantay namin, gamit pa yung motor namin kasi ang sabi daw sa mga tao, pinapabenta na may-ari. So ganun po, 250 sacks yung napakain natin sa bangos, pero wala po. Hanggang ngayon nga ata hinuhulugan pa ng kapatid ko. Yun, utang niya, binili sa feeds kasi yung mga iba may pinautang dahil hindi kumita dati yung ibang nagpipish cage. So, ganun po kahirap ang fish pan. Pero gusto lang natin makatulong. Kasi kumita tayo ng konti, itutulong natin sa mga masisipag. Hindi tayo magpapakain ng mga nakatambay. Kumbaga, encourage natin yung mga tao na magtrabaho para madami tayong mainggan yung magtrabaho kasi napakahirap ng buhay. Katulad ko, doktor. Pero 24 hours to 30 hours ang duty, every 2 to 5 minutes ang dating sa ospital. So, napakahirap po. So, hindi tayo private, kundi public doctor tayo na napakaliit ng sahod. Ang daming ginagawa yung kalabaw ng mga politiko. Kunting masabi mo lang sa pasyente, nagre-reklamo na, kaya ang tatapang ng mga pasyente sa ngayon. Hindi nila ma-appreciate yon, kaya nga binabalak natin pumunta sa Canada or magtayo na lang ng magandang negosyo. So, yun po, sana ma-encourage po namin kayo, sana mag-subscribe kayo sa vlog ko para madami tayong ma-encourage, madami po tayong matulungan. So, hanggang dyan lang po. At your service, Dr. Aloysius Pagador, internal medicine po ako. So, mapapansin nyo, medyo nangihitiam na yun, eye bag ko kasi po, puyat po from duty. Ini-share ko lang po yun na pagbentahan natin ng biik na 15 piraso. So hanggang dito na lang po. Bye bye po. Pare, butay pare. Pasok mo tayo kulit. Sa kulit.
coat na rin.